Hello, brilliant people! This is Jobert Bergoza and welcome to Jobert Talks. In today's video, parang first time ito nangyari sa buhay ko na may talagang naglitanya ng kanyang experience dito sa aking Facebook page. Tapos gusto niyang bigyan ko ng buhay itong kanyang katanungan. Ayan, so siya yung ating highlight today. Basahin ko yung kanyang talagang pinaka-mensahe. Ang haba nito mga bigyan niyo ako ng panahon. Hello po Sir Job, hingi lang po sana ako ng advice kasi po grabe po homesick na nararamdaman ko. I'm also from Taiwan din po. Pakiramdam ko po nadidepress na ako to the point na sometimes nakakaisip po ako ng mga bagay na hindi maganda. Uy, ano kaya to? Sana po mahalirap niyo po ako. I'm always watching po ng mga videos niyo. Sana ma-notice. Thank you and God bless, sir. Meron pang pangalawang mensahe. And please po, sir, pakitago ng identity ko kasi ayaw ko pong malaman ng family ko na ganito po yung dinadanas ko na homesick dito. Ayaw ko po kasing mag-alala sila sa akin. May times pa, sir, na wala ako ginagawa kundi umiyak. Naiisip ko lang po yung ginastos ko para makarating dito. Kaya po nagpapakatatag ako. Sobrang hirap po pala malayo sa family, lalo na kung first time po I'm a caretaker po dito, sir, sa Taiwan. Oh my God, ang hirap naman. I'm very sad for your story, my dear. Hindi ko ba mention yung pangalan mo pero bigyan natin ng kulay. You know, dati hindi ko naiintindihan kung bakit kailangang tawagin na hero ang mga OFWs. Hindi ko talaga maintindihan yan before. Kasi po, mahirap po talaga ang buhay ng isang OFW sa totoo lang. This is a real talk conversation to all of you. Kaya nga like kong sinasabi, kung hindi naman kailangan, huwag po ninyong pangarapin na maging isa sa amin. Kasi ang hirap po talaga. Ang buhay natin dito, tulog, trabaho, tulog, trabaho. Pipilitin mo maging masaya, but you cannot get the same happiness kung ano yung nararanasan mo sa PH. So kaya, kapag first time ka pa, dito sa Taiwan, like mga 3 to 6 months, napakahirap niyan. Kasi yan yung time na nag-a-adjust pa yung self mo. Napaka-fresh pa ng mga memories mo sa Philippines. Kaya, babalik at babalik siya. May mga videos ako before na umiiyak talaga ako sa morning. Kasi naaalala ko yung family ko. Hindi ko mapipigilan yung self ko na mapaiyak talaga ako, mga dear. Kaya, naiintindihan ko si ate. Tapos yung konsepto kasi ng mga Filipino na kapag nag-abroad tayo, wala tayong dahilan para bumalik. Mali po yun eh. Mga my dear, kung hindi po kayo successful sa ibang bansa, bumalik po kayo. There's still life in the Philippines. Kasi ang pagiging OFW is hindi po talaga para sa lahat. May mga sumubok pero hindi po sila swinerte dito. Kaya kung feeling nyo po, hindi nyo po talaga kaya kasi nagsabi siya dito, naiisip niya parang may gawin na lang siyang masama or, 'di ba? Hindi natin alam ano 'yun. Dear, kung hindi mo talaga kaya na labanan yung pagiging malayo sa family mo, yung separation anxiety na concept, go back to the Philippines and make a life. There's still life in the Philippines, as I said, right? So, wag po ninyong i-force yung self niyo na patunayan talaga na matatapang ang mga Filipino and no matter what we encounter here, we can survive. No! Kasi kung ako hindi ko kinaya, uwi ako eh. I can still like apply to some universities or schools in the Philippines even if I already resigned sa DepEd. 'Di ba? Parang ganon. Pero naiintindihan ko yung sitwasyon ni ate ngayon kasi siguro gusto niya ipaglaban yung nagastos niya. Baka mahirap lang din yung pamilya nila. Inaasahan siya. Baka breadwinner din to si ate. Kaya nakikipaglaban siya. So ito na lang yung advice ko sa iyo, my dear. Yung separation anxiety kasi o yung adjustment natin, nasa period lang yan siya. Kumbaga, 3 to 6 months lang yan siya. Labanan mo yung lungkot, tapos after niyan, makakalimutan mo talaga kung ano yung mga kaganapan sa PH. Listen to me kasi dumaan ako dyan. Ngayon na more than a year na ako dito. Almost 2 years na ako dito sa Taiwan. Never na talaga akong nakaka-feel ng separation anxiety like I'm living here, na parang normal na lang talaga ang aking buhay, same sa Philippines. So, kumbaga, naka-adjust na ako. So, my dear, give your time to adjust, and if hindi pa rin mag-work out after a year, maybe that's the time you have to make a decision. Hope it helps!